Nako, tagu-taguan na ba ito o talagang nagkakasakit na kapag ka nalalagay sa alanganin? Parang si Senador Rodante Marcoleta, 'di ba? Nung malapit ng makulong at nung nakulong nga biglang nagkasakit. Ang lakas-lakas sa mga rally sa mga nakalipas na panahon. Tapos ngayon, si Lauren Legarda naka-medical leave. Supposedly dapat nakabalik na dito sa Pilipinas pero nag-extend. Tapos, napakinggan ko kanina, sa katatapos lamang na livestream ni Atty. Enzo Recto, isa sa mga kakamping o dilaw na aking ding nire-respeto, pero hindi si Christian Esguerra, na hanggang ngayon di sinasagot yung tanong natin kung siya ba'y nagbabayad ng tamang buwis ayon sa kinikita niya sa Facebook at YouTube. Instead, binlock pa ako. No? Nagkakasakit na. Di umano, itong si Alan Peter Cayetano, basahin nga natin dito sa balita mga tol at mamaya reaksyonan din natin yung katatapos lamang na live stream ni Atty. Enzo Recto. Sabi po kasi dito sa balita ng Inquirer.net, Cayetano Legarda is still absent from BP impeachment trial. Wow. Ano tong mga senador na ito? Pangunahing mandato po nila ang maging senator judge kapag may impeachment na dinidinig sa impeachment court. Pero inuuna pa nilang magsipag-absent. Absent ng absent. Nagkataon lamang ba ito? O dahil itong si Lauren Legarda, iniimbestigahan na po kasalukuyan ng ombudsman at ito naman si Alan Peter Cayetano, tinututukan ni Senator Ping Lacson at in fact, nagsumiti na si Senator Lacson ng mga ebidensya sa ombudsman para imbestigahan ang di umano'y anomalya sa City of Taguig, kaugnay po ng mga flood control project diyan. Tuloy po natin ang binabasa po natin dito. Sa balita po ng Inquirer.net, where is Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano? Nasaan nga siya, no? Hindi na rin siya nagla-livestream mga tol eh. Hindi katulad dati, halos araw-araw nagla-livestream to si Alan Peter Cayetano eh. No? Tingnan mo yung huling live niya, impeachment pa. Yesterday. Tapos yung huling live niya mismo, August 10 pa. Anong nangyari? Kay Alan Peter Cayetano, tago-tago na ba o nagkakasakit na? The senator was once again marked absent on Monday in both the impeachment trial of Vice President Sara Duterte and the plenary session with no notice from his office. This was confirmed by Senate Secretary Renato Bantug, who when asked whether Cayetano had submitted an explanation for his absence, told the Inquirer in a text message na wala daw pong komunikasyon mula sa kanyang opisina. Mula pa nung Lunes ng hapon, ang opisina po ni Cayetano ay hindi po sinasabi kung ano po ang dahilan sa kanyang pagliban sa impeachment trial at sa session diyan po sa Senado. Cayetano has been a no-show at the trial and the plenary sessions, both held from Mondays to Wednesdays since August 11. Ayon naman po sa kanyang kapatid na si Senator PN Cayetano, as well as sa Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Cayetano was absent the previous week because he was not feeling well. Nagkakasakit na mga tol kasi naiimbestigahan. Ganun ba yon? Pagka naiimbestigahan, nagkakasakit talaga? Senator Lauren Legarda, meanwhile, is also out of sight at the Senate floor after once again extending her medical leave up to August 19. Nako, babalik pa kaya ito mga tol? Ano sa tingin ninyo? Naniniwala ba kayo na babalik pa si Lauren Legarda? Comment nga po kayo mga tol ng 1 kung kayo po'y naniniwala na ito'y babalik pa ng Pilipinas. 2 kung kayo po'y naniniwala na hindi na po ito babalik pa ng Pilipinas. Kasi mukhang kasuspecha daw po yan eh. No? Kanina sa katatapos lamang na press conference ng Assistant Ombudsman na si Miko Clavano, posible daw humingi ng asylum sa France si Senator Lauren Legarda. Pakinggan po natin itong shared post ni Juan Sandugo. Sir, nabanggit niyo po si Senator Lauren Legarda and Congressman Lian Colodista kanina. Sir, any update po sa cases and kung
yung whereabouts na. Well, yung kay Leandro Leviste, we were able to obtain a travel authority wherein he asked for 2 months of leave, no? From July 26 to September 24. He listed several countries that he would want to, or he intended to visit. And on the other hand, si Senator Lauren Legarda is on her, I believe, 3rd or 4th extension of her travel authority for medical reasons, no? Which we have begun to find quite suspicious already. Oh, yan ha. So, on the one hand, you Pinagdududahan na ni Assistant Ombudsman Miko Clavano yung dahilan nitong si Lauren Legarda. Bakit kaya niya pinagdududahan? have a congressman who has left the country for an intended 2 months, visiting all these different countries. And on the other hand, you have a senator who has constantly extended her travel leave or her medical leave. So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. Yun. Kasi may ongoing case na pala sa Office of the Ombudsman. Plunder po yan kung sakasakali mga tol, no bail recommended. Ay nako. Senator Lauren Legarda, patunayan mo na hindi mali ang iniisip ng marami ngayong Pilipino na ikaw ay baka magtago na. Sana umuwi ka na dito sa Pilipinas. Meron kang gampanin. Senator Judge ka. Senador ka. Dalawa yon. Senator Judge, dapat present ka sa impeachment trial ni Sara Duterte. Senator ka, tagapagpagawa ng batas, dapat sa sesyon at sa mga committee hearings nandoon ka. The last that we heard, both in France. So, of course, these are the things that we have to know. Ayon kay Director Melvin Matibag, nasa Switzerland daw ngayon itong si Lauren Legarda sa nakalap nilang impormasyon. Magkasama na daw ang dalawa sa Switzerland. Ang mag-ina, si Lauren Legarda at saka si Leandro Leviste. Kaya nga, nalaman ko na tinawag na tanga at kasabwat ni Christian Esguerra si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa interview na yun eh. Kasi hindi naman dapat ako pupunta kay Christian Esguerra. Nakita kong si Director Melvin Matibag yung kanyang interview. Di nanood ako. Ang problema lang, nag-stay pa ako. Tapos na si Director Melvin Matibag, nag-stay pa ako. Narinig ko tuloy yung mga katagang sinabi niya na tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya di ko matanggap. Eto ngayon, patuloy tayong nagtatanong. Pero mukhang walang balak sagutin ni Christian Esguerra yung tanong natin kung siya ba'y nagbabayad ng may katapatan sa buwis. No? Ayon sa kinikita niya dito sa Facebook at YouTube. Ipinagtatanggol siya ng mga trolls ngayon. Nagtataka ako kung sino yung mga trolls na yun, pero mga supporter ni Christian Esguerra kasi pinagtatanggol siya eh. Sinasabi nilang sinisiraan ko daw si Christian Esguerra. Sanang paninira doon in the first place siya yung nagko-question sa pamilya Marcos about estate tax. Dahil binabanggit niya ang estate tax, tanungin ko rin siya ngayon about tax. Siya ba nagbabayad ng income tax? Kasi si Top 1, nagbabayad ng income tax si Top 1. No? Sumagot na yung accountant ko kanina. Pero ngayon pa lang pala nila ipapile. Ang aga-aga kong binayaran yung 118,000 pesos, sabi nila mahirap daw kasi yung signal. Sige, sabi ko, pagkatapos yung maipal yan, ibigay nyo kaagad sa akin yung return dahil alam nyo na, kailangan natin ng resibo. Hinahanapan ako ng resibo ng mga panatiko nitong si Christian Esguerra. Hindi nila alam, nakalantad na sa Facebook yung resibo ko. Kung hanapan natin ng resibo, si Christian Esguerra may maipapakita kaya siya? Balik tayo dito sa ating pinapakinggang balita. Kapag ganyan na reported na non-strike sila, sir, naghihinap ko lang ang ombudsman yung possibility na gawin nila yung ginawa ni dating Congressman Sandy Ko. Possible na nag-seek ng asylum. However, Yan. the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. No? Yun lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Lauren Legarda at Congressman
political persecution. Baka palabasin nila na kaya sila kakasuhan ng Office of the Ombudsman dahil pine-persecute sila politically. Naku, alam naman natin na mukhang hindi naman ganun ang dahilan dahil yung prangkisa na ipinagkatiwala sa anak niya hindi naman naganap. Tapos yung prangkisa kaya nakuha ng anak niya ayon kay dating Congressman Atienza, naglabi daw itong si Loren Legarda. No? Ginamit daw nito yung kanyang impluensya di umano. In fact, inoferan pa nga raw si Atienza ng milyones pondo ang pinag-uusapan para lamang daw paboran niya yung diskarte. No? Yan ay mga akusasyon ni dating Mayor Lito Atienza, Congressman Lito Atienza. At kung ano man ang katotohanan doon, pinanghahawakan nyo ni Lito Atienza sapagkat sabi niya kahit magkapitpitan daw ng bayag, totoo yung sinasabi niya, handa daw po siyang tumistigo at sabihin ang katotohanan kaugnay po nun. Ngayon, sa pagpapatuloy po nitong binabasa po nating balita, her office sent in a letter this morning medical leave from 17 to 19. No? In-extend yung medical leave. Legarda has been absent from the impeachment trial and Senate sessions since August 3 after leaving the country on August 2 via Hong Kong with France as her final destination. Her son, Batangas Representative Leandro Lebiste, also left the Philippines via Hong Kong on the same day. No, nagkataon lang ba yon o tago-tago na? Ha? Tago-tago na? Anong imbento? Balita ito, tanga. Tatangan nyo talagang mga DDS kayo, napakatanga nyo talaga. Paanong imbento? Inquirer.net yan, no? Ang tanga nyo naman, mga Duterte supporter, no? Nakaka-frustrate na katangahan ng mga DDS. O sabi pa dito, the senator filed a medical leave with the Senate Secretariat first for the period August 3 to 5 and then for August 11 to 12. Legarda and Lebiste along with former Energy Secretary Alfonso Cusi are facing a preliminary investigation by the Office of the Ombudsman for graft and plunder involving alleged ghost solar projects worth more than 10 billion pesos. Saan dyan yung gawa-gawa? Balita ito, tanga. Basta DDS talaga, tanga o bobo. Ano? Ayoko na sanang magsalita ng mga ganyang kataga, kaso lang, wala Kailangan nating sabihin na ang tatangan nyo, mga DDS, at ang bobobo nyo. Bobo kasi ayaw nyong paganahin ng utak ninyo para makakalap ng impormasyon. Tanga, kasi alam nyo na yung katotohanan, balita naman itong pinag-uusapan, pilit nyo pa rin pinalalabas na hindi ito totoo. Balita na nga ito. Sabi pa rito, Ombudsman, investigator said, Legarda, Lebiste, and Cusi conspired, nagsabuatan daw po, to secure exclusive government rights over the country's solar energy resources through legislative and regulatory actions. But many of the projects were never developed as promised. Yun yung sinasabi ni Mayor Lito Atienza. Dinedeny naman ni Legarda yung mga akusasyon, kaso lang ang problema, nasa na siya ngayon? Pakinggan natin ngayon ang opinyon nitong si Attorney Enzo Recto kaugnay po ng balita na yan. Bunyog mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating bagong segment, Attack! Ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, may sakit na rin daw si Alan Cayetano. Ano ba yan? May sakit na rin daw si Alan Cayetano, mga kabunyog. Kaya daw ilang araw nang hindi nakakapasok sa Senado. Nak ng tete. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Anong nangyayari? Anong masasabi nyo dyan? Anong masasabi nyo dyan? Pagka may mga kaso, kapag may mga iniimbestigahan ng mga senador, opisyal ng bansa, mga korupsyon, nagkakasakit. Nagkakasakit na. Yan na. Nagkakasakit, anak ng teteng na yan. Lumang tugtugin na yan. Nagkakaroon ng neck brace, tapos magkakaroon ng wheelchair. Anak ng teteng talaga. Pero nung hindi pa sila humaharap sa mga investigasyon, etong si Rodante Marcoleta in particular, panay sama ito sa mga rally. Nung naaresto at ikukulong na, biglang nagkasakit. Kaya nagpalipas pa ng ilang araw sa PNP General Hospital. Buti na lamang hindi naniwala ang korte at pinadouble check sa Philippine General Hospital at sinabing fit na maka-stand trial itong si Rodante Marcoleta. Mga kabunyog,
Sa kahapon, nagkaroon ng impeachment trial, day 16. Cayetano, Ligarda, still absent from BP trial. Wala pa rin kahapon. Balita yan po yan sa Inquirer, hindi po yan chismis. Totoo, Wala. hindi chismis. Paano gawa-gawa? Ang tatangan nyo talagang mga DDS eh. Paminsan-minsan gamitin nyo yung mata ninyo. Hindi ito gawa-gawa. Sa Top 1 Live, hindi ako nag-iimbento dito. Hindi ako mahilig mag-imbento ng kwento dito. Lahat ng mga sinasabi natin dito, pinaguhugutan natin naaayon sa balita. Si Ligarda nag-extend na naman. Nag-extend si Ligarda ng hanggang naman daw 19. Hanggang Hanggang bukas. daw Hanggang August bukas. 19 ang kanyang medical leave. Hanggang bukas yan. August 18 ngayon eh. August 19 bukas. Tingnan natin kung babalik siya ng August 20. Live tayo, Kabunyog Bibot Liza Miranda, Kabunyog Tonusudan. Anyway, salamat sa live stream na yan ni Atty. Enzo Recto. Yan yung nire-reactionan natin ngayon. Napakalaki naman ang subscribers count niya kumpara sa atin. Kaya malamang sa malamang lahat kayo na manonood dito baka nakasubscribe na sa kanya. Pero kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya, isubscribe nyo siya. No? Ganito yung mga kritiko ng gobyerno na makatwiran. Hindi katulad ni Christian Esguerra. No? Si Christian Esguerra, anong klaseng kritiko yun? Inaakusahan niya nga si Pangulo. Ano daw, kasabwat at tanga. Yun ang sinabi ni Christian Esguerra. Baka sabihin nyo na naman, fake news ako. Ipaparinig ko sa inyo na totoo po yun. Sinabi yun ni Christian Esguerra after ng interview niya kay Director Melvin Matibag. Natin. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Nakasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ko naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Kahiya naman kayo. Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Ikaw, alangan naman ganyan-ganyan lang. Ako, nagbabayad ako ng tamang buwis. Tapos ikaw, kung question mo ang pamilya Marcos kung nagbabayad ng estate tax, kaya dapat tanungin ka rin namin. Christian Esguerra, nagbabayad ka ba ng tamang buwis ayon sa kinikita mo dito sa Facebook at YouTube? Bakit hindi mo masagot yan? Bakit instead na sagutin mo, binlock mo pa ako? Ano yon? Tago-tago lang? Para kang katulad ni Loren Legarda ngayon at Cayetano, tago-tago na ba? Tax evasion pag hindi po tayo nagbabayad ng buwis kung saan obligasyon po natin. Tinanong ko nga yan kay ChatGPT kasi baka nagkamali lang ako ng akala. Hindi naman pala dapat magbayad ng buwis. Nagbabayad ako ng buwis kaya sinigurado ko. Tinanong ko tapos may tatanga-tangang supporter niya, ang katwiran, kung pamantayan daw si ChatGPT, bakit hindi na lang gamitin bilang ebidensya si ChatGPT sa tax records naman ni Sara Duterte? Ang laking katangahan po noon. Ang sinasabi dito kay ChatGPT, pamantayan, ano ba ang mga dapat sundin? Ito, sabi nitong isang taga-pagtanggol nitong si Christian Esguerra, ano ang kinalaman ni ChatGPT sa BIR kung si ChatGPT ang tamang source para makakuha ng records sa pagbabayad ng tax? Bakit pinasabpina ng House of Representatives at Senate ang records ni Sara sa BIR? Katangahan po yung argumento na to. No? Ang punto, guidelines ang sinasabi ni ChatGPT. Hindi katibayan kung nagbabayad ba si Christian Esguerra. Applicable lang yan sa lahat ng content creator. Kung nagbabayad ng tama si Christian Esguerra, mabuti. Pero kung hindi, tax evasion. Kaya nagtatanong ako sa kanya. Ganun lang kasimple. Kahit ipagtanggol mo pa si Christian Esguerra, hindi magbabago ang katanungan na yan. Nagbabayad ba ng tamang buwis si Christian Esguerra? Ayon sa kinikita niya dito sa dito sa Facebook at YouTube. Ito, tinanong natin yan sabi ko, Christian Esguerra, tinanong ko kay ChatGPT, baka kasi mali lang ako sa pagbabayad ko ng tamang buwis ayon sa kinikita ko sa YouTube at Facebook. Ito ang sagot niya. Ang tanong, ang content creator ba dito sa Pilipinas ay dapat nagbabayad ng tamang buwis? Oo, ang sagot ni ChatGPT. Ang content creator sa Pilipinas na kumikita mula sa kanyang content ay generally obligadong mag-register, mag-file, at magbayad ng tamang buwis sa BIR subject sa applicable exemptions at thresholds
Nakikita niyo yung nasa taas ko? Ito, itong nasa taas natin. Ha? Yan yung registration ko sa BIR. Kaya lihitong-lihiti mo si Top 1, di ba? Mismong BIR ang naglinaw nito sa Revenue Memorandum Circular number 97, 2021. Sakop nito ang kumikita mula sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, at iba pang social media platforms. Para sa individual creator, karaniwang itinuturing siyang self-employed, person engaged in trade or business. At ang kinikita niya ay business income. Kaya dapat nagbabayad tayo ng tamang buwis. Christian Esguera. Nagtatanong lang ako sa iyo, di kita sinisiraan. Kasama sa taxable income, ang mga gaya ng YouTube advertising revenue, memberships, super chats, super stickers, YouTube premiums revenue, sponsorships, affiliate marketing, at brand deals. Kahit galing sa YouTube or Google, sa ibang bansa ang payout, hindi ibig sabihin na automatically tax-free iyon. Para sa resident Filipino citizen, generally taxable ang income from sources within and outside the Philippines. May income tax at maaaring magkaroon ng percentage tax o VAT at ganun sa akin. May income tax ako, may percentage tax ako. At baka magkaroon pa ako ng VAT pagka lumagpas ng 2 million pesos ang kinita ko sa loob ng isang taon. Depende sa registration. Tax option at gross sales receipts. Binanggit din ng BIR Circular ang 8% income tax option para sa qualified self-employed taxpayers na hindi lumalagpas sa VAT threshold subject sa requirements. Di ba? Ito si Attorney Enzo Recto, abogado ito, naniniwala akong nagbabayad ito ng tamang buwis. Pero hindi natin siya tatanungin. Hindi niya namang kine-question si Pangulong Bongbong Marcos Nagkikriticize siya at hindi niya tinatawag na tanga at kasabwat si Pangulo. Kaya hindi natin siya tatanungin. Ang tinatanong lang natin in particular, yung nagmamagaling na akala mo malinis, kaya dapat sagutin niya kung siya ba'y nagbabayad ng tamang buwis o hindi. Hindi ko siya sinisiraan. Nagtatanong tayo. Si Christian Esguera tinutukoy ko. Tuloy po tayo sa pakikinig dito kay Attorney Enzo Recto. So, wala rin si Cayetano. Ang sabi ng kanyang kapatid na si Pia, may sakit daw ang kanyang kapatid. Wala kahapon yung magkapatid na Pia at saka Alan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, parang masyado ng na anggulo na ng minorya ng Senado, yung kanilang minority floor leader, may sakit Wala-wala. na. Ay, mga kabunyog, mga Kaya pala si Senator Amy Marcos ngayon ang nagpo-front sa minority, deputy minority. Nung tinanong nga si Senator Erwin Tulfo yesterday sa isang interview, sabi niya, di niya alam kung ano nangyayari sa minority floor leader. kababayan. Ilang araw na yan na hindi uma-attend si Alan Cayetano. Hindi lang naman ngayong week yan. Kahit last week, wala na yan. Ay, mga kabunyog. Si Loren, bigla rin nagkasakit. O kaya nga nag-medical leave Bakit? Diba? Samantalang nung wala pang kaso yan si Bakit? Nagkasakit. Bakit? Loren Ligarda, ang lakas-lakas niya. Laging nakatawa yan, nakangiti. Pero ngayon, biglang may sakit. At hindi lang simpleng 1, 2, 3 araw na medical leave. Nakatatlong medical leave na. Ang una, August 3 to 5. Tapos nag-extend ng August 12 to 14. Tapos ngayon, ang pinakahuli, Ikatlo pala ang extension. Wow naman. May balak? Nagtatanong tayo, may balak magtago? Sana hindi naman totoo yan. Senator Loren Legarda, uwi ka rito sa Pilipinas para yung hinala ng mga katulad namin na baka magtago ka, mawala. extend na naman ng August 19. Yan si Loren Ligarda. Si Cayetano din, sabi ng kapatid niyang si Pia, may sakit din daw. Kaya hindi makaka-attend. Ay, mga kabunyog. Itong mga members ng minorya, lahat ito pro-Sara, lahat na nagkakasakit. Lahat na nagkakasakit. Anong masasabi niyo dyan? Ay, kabunyog Arthur Castro. Attorney Enzo Recto, natatawa kami. Bakit kasi pagka ganyang naiimbestigahan o kaya lapit makulong, nagkakasakit?
Mga kabunyog ko si Pangilinan, Susan Timoteo Lindo, Buti pa si Attorney Enzo Recto, nagsha-shoutout eh. Shoutout sa inyong lahat mga tol. Di na kasi ako masyadong nagsha-shoutout ngayon eh, no? Pero, manumbalik lang tayo dito sa ating pinag-uusapan. Di ba mga tol? Alam ninyo, itong dalawa na ito, si Alan Peter Cayetano, si Senator Lauren Legarda, pabaya ito sa kanilang mga tungkulin. Biruin mo, impeachment trial, hindi ka dadalo. A-absent ka. Session, hindi ka dadalo. Nakakahiya naman yata sa atin. No? Dapat mahiya sila sa atin. Na? Nagpapasahod tayo sa kanila eh. Wag na kaya ako magbayad ng buwis. Gayahin ko kaya si Christian Esguerra. Baka hindi naman totoo yung hinala ng marami. No, kasi ang daming mga naghihinala na ngayon kay Christian Esguerra eh. Simula nung ni-raise ko tong issue na ito. No? Yun ang pagkakamali mo, Christian Esguerra eh. Tawagin mong tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Binigyan mo ako ng dahilan para silipin ka eh. Wala naman ako nakikitang ibang problema sa iyo maliban doon sa sinasabi ng mga manonood mo o ng ilang mga nanonood sa iyo na nanonood din kay Tapo na mayabang ka daw. Ay, di naman ako nayayabangan sa iyo. Okay lang sa akin 'yon. Kaso lang nakita ko, pinupuna mo si Pangulo, partikular ang Marcos family sa estate tax. Di subukan ko rin punahin ka. Kasi alam ko yung trabaho natin eh. Journalist ka, criminologist ako. Content creator ka, content creator ako. Ang kita mo sa content creation, may kita ako sa content creation. Alam ko kung paano dapat ang obligasyon ko bilang content creator. I do not know kung alam mo yun. No? Kaya nagtatanong ako sa iyo, Christian Esguerra. 'Di ba? Ayan ang mahirap eh. Para kang si Alan Peter Cayetano eh. Puna ng puna. Pinuna niya si Senator Ping Lacson tapos meron palang puwing sa kanyang mga mata, may dumi. Anong nangyari ngayon? Tahimik siya. Binanatan siya ng binanatan ni Senator Ping Lacson. Tapos ikaw naman, Christian Esguerra, puna ka ng puna kay Pangulong Bongbong Marcos, partikular sa estate tax. Ngayon, binabanatan kita, tinatanong lang kita, ibablock mo ko. No? Nagtatanong ako sa iyo ng maayos, ibablock mo ko. Hindi ganun ang sagot. Kasi alam mo mga tol, kung ang tao nagbabayad ng tamang buwis, napakadali lamang sabihin noon. No? Ako, sabihin ko sa inyo, mamatay na buo kong pamilya kung hindi ako nagbabayad ng tamang buwis. Kaya nyo bang sabihin yan, Christian Esguerra? Ha? Di ba? Tapos sasabihin nyo na naman, mayabang ako. Wala eh. Sinimulan ninyo eh. Pa-question kayo. Huwag kayong magko-question kung sa tingin ninyo, meron ding mapupuna sa inyo. Ha? Kung may mapupuna sa inyo, be careful. Katulad ni Alan Peter Cayetano. O ibinalik sa kanya yung mga binibintang niya kay Senator Lacson. O ngayon, tinatanong kita. Lagi mong tinatanong, inuulit-ulit ko lang ito para talagang tumatak sa isipan ng publiko. Lagi mong tinatanong ang estate tax din ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, tatanungin kita. Walang question. Bilang journalist, bilang profesor sa UST, sabi nila, sigurado nagbabayad ka ng tamang buwis doon. Kasi naging teacher din ako eh. Automatic, kaltas ang withholding tax ko bilang teacher eh. Ganun din naman sa'yo. Pero dito, walang automatic sa content creation. Magkukusa tayo rito. Pag hindi ka matapat, dadayain mo gobyerno. Ganun lang kasimple yun. Ako, ayokong dayain ng gobyerno kahit masakit sa akin. Hindi ko dinadaya gobyerno. Dahil naniniwala ko, social contract natin to. Kung ano man yung kaligtasan at proteksyon na ginagawa sa atin ng gobyerno, in return, dapat bayaran natin yan ng tamang buwis. Kaya ngayon, paulit-ulit kong tinatanong sa iyo yan, Christian Esguerra. Pero hanggang ngayon, wala, tahimik ka lang. Ayoko lang sayangin ang pera ko sa iyo eh. Kasi, nung una nga, binala ko, pag nag-livestream ka, magsesend ako sa iyo ng super chat eh. Kahit kulay pink, mga 1,000 plus yun, para yung tanong ko, buong programa niya nandoon. Ilalagay ko lang naman doon, Christian Esguerra, tanong ko lang, nagbabayad ka ba ng matapat ng buwis ayon sa kinikita mo sa YouTube at Facebook? Nakalagay lang dun yun sa taas. Kasi super chat eh. Di ba? Pero naisip ko, parang ang tanga ko naman nun kung magsusuper chat ako sa kanya, kaya hayaan ko na lamang. Magtanong na lang ako na magtanong sa social media. Pero, simple lang yon, Christian Esguerra. Kung talagang nakakapagbayad ka ng tamang buwis,
isupalpal mo sa mukha ko. Ipakita mo lang yung mga resibo. Eto mga tol, ipakita ko. Ganito lang kasimple yun eh. No? O eto, o tingnan niyo yung binayad ko. O, eto, aminado ko yung 2024 and 2025, pinaprocess pa lang, inaayos pa lang. Pero yung 2023 ko, bayad na. Binayaran ko na. Tapos yung 2026 ko, updated. O yan o. Di ba? O. Di ba? O yan o. O yan o, may resibo. Ang laki ng penalty ko, 22,000. Dahil hindi ako nakapagbayad sa tamang oras. O yan. O, may ganito ka ba, Christian Esguerra? O hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at dito sa ating programa. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.